So, andito na ako sa dulo ng aking dating sinasaka. Ito po, yung kinatatayan ko ngayon. Andito ako sa dulo. At tingnan natin yung pinakadulo. May punong kamatsili. Buhay pa rin pala yung kamatsili na yan. Matanda na yung kamatsili na yan. Hanggang doon sa may puno ng mangga. Bali, almost 1 hectare ito. Ang hindi ako nagkakamali, 9,800 something square meter. So, hindi ko na na-video yung papunta ko rito. Yung katabi ko naman, alam ko pa rin kung kanino yung lupain na ito. Pero balita ko, yung iba rito nabinta na sa iba. So ayan, ito yung sa right side ko, itong nakikita nyo ngayon, ito yung dati kong sinasaka na mana ko sa aking magulang. Yan, ang dami talaga mais. Itong pinakita ko sa inyo, wala pa rin sa 1/4 ng over 100 hectares. So nung araw hindi ganito ang karsada. Ito maluwang na kasi ngayon pinapasok na ng mga jeep, traktura. Noong araw kasi yung kariton lang saka yung kuliglig pagka nagdadala kami ng water pump. Ayan. At dito bawat bukid may kanya-kanyang irrigation system. Yung deep well, 3 inches ang diameter nyan. Mais pa rin, mais. Malapit na tayo dito sa border ng aking sinasaka dati. Itong nasa nakikita natin sa video. At may irrigation pump dito. Kasi nga pagka yung may patanaw na yung mais at hindi pa umuulan kasi kaya kailangan patubigan ulit. Sa tingin ko last patubig na ito kasi magulang na yung mais, hindi pa kasi umuulan. Dumaan dito ang ulan saglit lang, yung ambon lang, kaya hindi nagsawa yung bukid, kaya kailangan patubigan. Hahanapin ko yung aking pamangkin. Sabi nila andito eh. Ito yung sinasabi nilang Perez. Siguro nakabili yung Perez family. Yan yung Perez family. Ito doon sa pamangkin ko pa rin to. Yan, sa pamangkin ko yan. Ka-border ko lang siya. So hanapin natin siya kasi andito yung service niya eh. Hello! Ito, nakita ko rin. Siya nga. Pwedeng tumuloy? At ito nga, nakita ko rin. Yung pinapatubigan namin. Ito yung pinapatubigan? Oo. So nakalampas ako, naligaw ako. Nalampasan ko yung border na yan. Doon ako napunta sa Uncle Ruben. Nakita ko, ay lampas na. Ito yung asawa ng pamangkin ko. Siya ang caretaker dito doon sa kuya niya na itinuturing. Ito mais din.
Ito alam ko kung kanino ang dating may-ari ng lupang ito. Yung kumpare ko, si Paren Tiago. Oh. Tama? Okay. Kasi katapat lang ng aking dating bukid. So, ilang beses ka nang nagpatubig, Jason, dito sa mais na ito? Pangalawang araw na to. Hindi, magmula noong umpisa. Pangatlo. Last na yan o isa pa? Isa pa. Pagkatapos nito, Isa pa. sige, isa pa kung walang ulan. Kung walang ulan, isa pa. So ang area nito, nasa half hectare siguro to eh. Oh. Dati mababa yan. Ngayon, sa paglipas ng mahabang panahon, dumaan ng lindol, naging patag. So, half hectares. Okay, so muntik na akong maligaw. Pero nung na-realize ko, nakalampas na ako kasi yung karsada, katapat nung papuntang doon sa Rosario. Okay, ito yung Perez. Sabi na nga, tama ako. Kasi naikwento nila sa akin na yung dating may-ari nito, tiyuhin ko. So, nung mamatay na siya, hati-hatian na rin yung lupang iniwan niya. Hati-hatian ng mga kapatid. At nabalitaan ko, naging kung tawagin nila ito, Perez. Pero actually, itong kabuuan na pinapakita ko sa inyo, nasa gitna ng bukid tayo, katulad kanina, wala pang 1/4 ang naipakita ko. Ito ang pag-aari ng Senior Teto Premesias. Mahigit 100 hectares ang alam ko ang lupa nila rito. Bukod pa yung ibang bukid dito sa aming barangay. Mayroong 10 hectares, mayroong 5 hectares. At saka mayroong, hindi ko na matandaan kung gaano kalaki yung dyan sa may harap ng residential. Yan yung dating lupa nyo? Yan yung sinasabi niya. Kaya nga nung pumunta ko rito, na-notice ko kaagad na yung dating lupa ko. So nabidyuhan ko na. So maraming memory sa akin yung lupa na yan, kung paano po inalagaan yung lupa na yan. Uwi ako dito sa hometown ko ng 1980. Sinaka kong mahigit 10 taon yan. Bukod pa yung nung bata pa ako, sinasaka na namin yan. Lagi akong tumutulong dyan sa father ko nung kabataan ko pa. Minsan nagpapastol ako ng kalabaw. Nagtatanim naman yung mga kapatid niya, bayanihan. Pakanta-kanta pa ako, nakahubad pa. Bata pa ako noon. So anyway, salamat at nakita kita. Buti na lang lumabas kami ng maisan. Magkapit bahay lang po kami mga kapatid. Yung harapan ng bahay namin, bahay niya. Bali ito, asawa ng pamangkin ko. So pamangkin ko na rin siya para po ng mga anak. At ikaw naman, Pogi, mag-hi ka. Anong masasabi mo? Malamig. Malamig. Mahangin. Anong ginagawa mo rito? Tumutulong po. Tumutulong ka sa uncle mo? Okay. So, may sweldo ba o libre? Mayroon. Okay. So, tingnan nyo. Ito ay teenager na ito. Maliit nga lang siyang tignan pero teenager na siya. Hindi ito masasabing child abuse kasi teenager na. Kung child abuse, yung mga 5 taon, 7 taon, 10 taon pinipilit mo nang magtrabaho sa bukid. Iyon ang alam kong pang-aabuso sa mga kabataan. Hindi pa sila pwedeng iwanang mag-isa sa bukid. Malaking tulong na rin yan dahil pagka napuno yung pitak, ililipat yung hose. Iyon lang. May pagkain pa, no? Libre lahat. Ha? Libre. Asan ang pagkain? Nagugutom na ako. Ubus na. Ay, ubus na. Sayang. Hindi bale, mag-ihaw na lang ng mais mamaya.
Okay, maraming salamat mga kapatid sa mag-selfie muna kami kasi nga tapos na yung pagbibideo ko rito sa kinalalagyan nila. Ngayon, uuwi muna raw sila para maglagay ng magkarga ng gasolina. So abangan ng biyahe namin pabalik. Mag-hi ka uli. Hi. Kaya, anong pangalan mo? Yurik po. Ha? Yurik. Ilakas mo. Yurik po. Oh, okay. Yan. At ito ang service, traktora, yung pang-araro, panghatak, panghila ng mga gamit dito sa bukid. Ako'y sasakay na at kami pauwi na kasi bibili nga siya ng gasolina.